Mahalaga po ang pagkain bilang pangangailangan nating pisikal. Sa kabila nito, hindi kailangan ito'y maging magarbo. Ito po ang panuntunan sa buhay ni Pope Francis dahil hanggang sa pagkain, dala niya ang kababaang loob na tunay namang kahanga-hanga. Alamin ang mga pagkain at kaugalian sa hapagkainan na swak sa panlasa ng Santo Papa. Sa espesyal na report na ito ni Benj Bondo. Bukod sa pagiging pangunahing pangangailangan, sinasalamin ng pagkain ang pagkatao ng isang nilalang. Dahil dito nabubuo ang ideya ng mga ito bilang batayan ng antas sa lipunan. Ngunit para kay Pope Francis, ang pisikal na pangangailangang ito hindi kailangang magarbo. Dahil ang kanyang kababaang loob, dala niya hanggang sa hapagkainan. Bago pa siya maging pinuno ng simbahang Katoliko, kilala na ang dating arsobispo ng Buenos Aires sa bansang Argentina na si Jorge Mario Bergoglio dahil sa kanyang payak na pamumuhay. Kadalasan siya mismo ang nagluluto ng kanyang kinakain. Hanggat maaari, hindi siya kumakain sa anumang kainan sa labas ng Buenos Aires Cathedral. Bihira lamang ang mga pagkakataon kung saan nakikisalo siya sa mga karaniwang mamamayan sa iba't ibang aktibidad upang kumain ng simpleng sopas. Sa isang artikulo ng pahayagang La Nación sa Argentina noong 2009, tinawag ang Santo Papa bilang muy austero o lubhang matipid. Para sa isang sikat na lider sa buong mundo, tila hindi akma ang mga pagkaing baked chicken na walang balat, salad, prutas at simpleng alak. Ngunit para sa Santo Papa, ang mga simpleng putahing ito, mala fiesta na. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na walang itinatanging pagkain ang kanyang panlasa. Ang bagna coda, isang putahing gulay na isinasawsaw sa sabaw na sinahugan ng bawang, olive oil at mantikilya ang nagbibigay sa kanyang buhay ng kakaibang sigla at kulay. Maging ang simpleng pasta na inihain sa hapunan niya kasama ang mga kardinal sa kanyang unang gabi bilang Santo Papa, hindi nakaligtas sa kanyang pamumuna. Ngunit ang kanyang puna, idinaan na lang sa biro kung saan sinabi niya na sana'y patawarin ng Panginoon ng mga kardinal dahil sa naturang pagkain na para sa kanya ay lubhang marangya. Mas malakas nga raw ang tinig ng mga gawa kaysa sa mga salita. At ang pagiging simple ng panlasa ng Santo Papa, nagpapaalala sa bawat isa na higit sa kabusugang pisikal, dapat nabusugin ang ating buhay espiritual sa pamamagitan ng pag-unawa at pagsasabuhay sa mga aral ng poong may kapal. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.